Isang pangalan lang ang pumunit sa marangyang tugtugan at mga halakhakan sa loob ng penthouse. Lira May Santos. Napatigil sa paglakad si Lira. Hawak ang isang tray ng mga basyong kopita. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanigas. Parang yelo ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Ang pangalan niya, na binigkas sa ganoong paraan, ay hindi isang tawag. Ito ay isang sentensya. Ang boses na yon ay pagmamay-ari ni Doña Carmen de la Vega, ang reyna ng palasyong ito na gawa sa salamin at marmol. At sa kaharian niya, si Lira ay isang anino lang, isang utusan na ang mundo ay ang kusina, ang labahan, at ang mga pasilyong dinadaanan ng mga makapangyarihang yapak. Hindi siya dapat nakikita, hindi siya dapat naririnig. Ngayon, ang lahat ng mata sa party na kanina lang ay abala sa pag-inom ng champagne at pagkukwento tungkol sa kanilang mga bagong yate ay nakatuon sa kanya. Ang mga matang mapanuri, mapanghusga. Naramdaman ni Lira ang pag-init ng kanyang pisngi, ang panginginig ng kanyang mga kamay na sanay sa sabon at pangkuskos, hindi sa atensyon. Halika rito, muling utos ni Doña Carmen. May ngiti sa labi ng ginang, pero hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng sahig na marmol na pinupunasan ni Lira tuwing umaga. Dahan-dahang lumingon si Lira. Sa gitna ng sala, sa tabi ng grand piano na laging nababalot ng puting tela, nakatayo si Doña Carmen na parang isang diyosa ng paghihiganti. Nakita ni Lira ang isang babaeng may malalaking hikaw na bumulong sa katabi nito. This is going to be good. Narinig niya ang mahinang hagikhikan. Bawat hakbang ni Lira papunta sa gitna ay parang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang sahig ay tila isang malawak na karagatan at siya ay lulunurin ng mga tingin. Ang bawat pagbulong ay parang latigo sa kanyang likod. Sino ba naman siya? Siya lang si Lira. Ang ampon mula sa tondo. Ang katulong. Nang makarating siya sa harap ni Doña Carmen, napayuko siya. Iyon ang natutunan niyang gawin sa buong buhay niya. Yumuko. Huwag tumingin sa mata. Maging invisible. Ngunit hindi iyon ang plano ni Doña Carmen ngayong gabi. Itinuro ng ginang ang piano. Ang ipinagbabawal na piano. Ang instrumentong minsan lang niyang narinig na tumunog. Noong buhay pa si Sir Miguel. Mula nang mawala ito, naging isang banal na puntod ang piano at kasalanan ang kahit pagdampi lang dito. Marunong ka raw tumugtog, sabi ni Doña Carmen, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Hindi iyon tanong, iyon ay isang akusasyon. Narinig ko mula sa isa sa mga kasamahan mo. Lihim kang nagpa-practice kapag wala ako. Nanlaki ang mga mata ni Lira, ang kanyang sikreto, ang nag-iisa niyang kanlungan sa malungkot na bahay na ito. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng anak ko. Patuloy ni Doña Carmen, may pait sa bawat salita. Bigyan mo kami ng isang piyesa, isang alaala para kay Miguel. Ang huling pangungusap ay puno ng lason. Alam ng lahat sa silid na yon na si Miguel ay isang promising businessman, hindi isang musikero. Isang kahihiyan sa pamilya ang pagkahilig nito sa musika. Ma'am, hindi po. Nagsimulang magmakaawa si Lira. Nanginginig ang boses. Hindi po ako. Ano? Putol ni Doña Carmen. Hindi ka marunong o nahihiya ka lang ipakita sa amin ang natatagong talento mo? Humalakhak ang ginang at sumabay ang ilan sa mga bisita. Sige na, tugtugan mo kami. Hinawakan ng isang security guard ang braso ni Lira at marahan ngunit pilit siyang iginaya paupo sa harap ng piano. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Nang tanggalin ang puting tela, bumungad sa kanya ang itim at puting mga tiklado, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Parang mga ngipin ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho na parang bula.
Ngunit ang malamig na boses ni Doña Carmen ang huling narinig niya, malinaw at malupit. Ipakita mo sa mga bisita ko na may iba ka pang alam gawin, bukod sa pagpupulot ng basura nila. Napapikit si Lyra, hinawakan niya ang mga tiklado, ang mga daliri niyang magaspang at kalyo na dahil sa paglilinis ay dumapo sa makinis at malamig na ivory. Sa dilim ng kanyang isipan, isang boses lang ang umalingaw-ngaw, ang utos na tatapos sa kanyang kahihiyan. Patunayan mo kung ano ang silbi mo bukod sa pagiging utusan. Sa loob ng ilang saglit, walang nangyari. Ang tanging naririnig ni Lyra ay ang paghinga niyang basag at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Ang mga tiklado sa ilalim ng kanyang mga daliri ay parang mga piraso ng yelo. Ang mga mata ng mga bisita ay parang mga sundalong nakaumang ang mga riple, naghihintay ng kanyang pagkakamali. Yumuko ka. Maging invisible. Huwag kang gumawa ng eksena. Iyan ang mga batas na sinunod niya sa buong buhay niya. Pero ang utos ni Doña Carmen ay parang pader na humarang sa lahat ng daan niya para takasan ang kahihiyan. Nanginginig, pumindot siya ng isang tiklado, isang mababa, malungkot na nota ang kumawala sa katahimikan. Ang tunog na yon, ang nag-iisang notang yon, ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto na matagal na niyang isinara at pilit na kinalimutan. At mula sa likod ng pinto na yon, bumuhos ang mga alaala. Hindi na niya nakikita ang mga mapanghusgang mukha. Hindi na niya naririnig ang mga bulungan. Bigla, ang malawak na penthouse ay naging isang maliit at masikip na silid sa tondo. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. At ang babaeng nasa harap niya ay hindi na si Doña Carmen. Siya si Miguel, nakangiti. Flashback. Hindi ganyan, Lyra. Malumanay na sabi ng 18 taong gulang na si Miguel. Ang mga mata ay puno ng pasensya. Hinawakan nito ang maliit at payat na kamay ni Lyra na noon ay 10 taon pa lamang at marahang inilagay sa tamang posisyon sa ibabaw ng lumang keyboard na dala nito. Huwag mong diinan. Hayaan mong dumaloy ang pakiramdam mo mula sa puso papunta sa iyong mga daliri. Napakagatlabi si Lyra. Pero Sir Miguel, ang tigas po ng mga daliri ko. Puro kalyo na po sa paglalabada. Ngumiti si Miguel, isang nangiti na kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na eskinita sa tondo. Ang mga kalyong yan ang patunay na malakas ka, Lyra. At ang musika ay para sa mga malalakas. Tandaan mo ito, sabi nito, habang ang kanyang mga daliri ay nagsimulang tumipa ng isang himig na hindi pa naririnig ni Lyra kailanman. Ang musika, Lyra, ang magpapanatili sa iyong nakatayo, kahit pilitin ka ng buong mundo na yumuko. Sa kasalukuyan, ang himig na yon, ang himig na tinuro sa kanya ni Miguel sa mga gabing umuulan, ang tanging kanlungan nila mula sa ingay at gulo ng mundo sa labas. Nagsimulang gumalaw ang mga daliri ni Lyra, hindi na dahil sa utos, kundi dahil sa isang puwersang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay, na dating nanginginig sa takot, ay ngayoy puno ng katiyakan. Bawat nota ay isang salita. Bawat chord ay isang pangungusap. Ang musika ay malungkot, pero hindi desperado. Puno ng pangungulila, pero may dalang pag-asa. Ito ang kwento ng isang batang lalaki na nangangarap lumipad, pero nakakadena sa isang gintong hawla. Ito ang kwento ng isang batang babae na natutong mangarap dahil sa kanya. Ito ang kanilang kwento, ang huling himig. Unti-unti, ang katahimikan sa penthouse ay nagbago. Hindi na ito ang katahimikan ng paghuhusga. Ito na ang katahimikan ng pagkamangha. May isang ginang na napahinto sa pag-inom ng kanyang wine. Ang kopita ay nakabitin sa ere. Isang matandang negosyante ang napayuko
nakatingin sa kawalan, tila may inaalala. Ang babaeng bumulong kanina, "This is going to be good," ay napanganga, hindi makapaniwala. Naramdaman ni Lyra ang pagbabago sa hangin. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng lakas ng loob na iangat ang kanyang mga mata. At ang una niyang nakita ay si Doña Carmen. Ang mapagmataas ng ngiti ng ginang ay wala na. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang kanyang mga mata, na laging matalim at malamig, ay nanlalaki sa gulat at hindi maipaliwanag na emosyon. Ang kamay niya ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila sinasaksak ng bawat nota na tumutunog mula sa piano. Kilala niya ang kantang ito. Ito ang kantang nilikha ni Miguel sa mga huling buwan ng buhay nito. Ang kanta na hindi nito ipinarinig kanino man. Maliban sa pagkakaalam niya ay sa kanya lamang, sa isang gabing puno ng luha at pag-amin. Tinapos ni Lyra ang huling nota, isang mahaba at nangungulilang tunog na dahan-dahang naglaho sa hangin. Nang mawala ang tunog, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Walang pumalakpak, walang nagsalita. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, pero ang mga tingin ay hindi na mapanghusga. Puno na ito ng mga tanong. Dahan-dahang tumayo si Lyra, handa nang bumalik sa kanyang pagiging anino. Handa nang tanggapin ang anumang parusa. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang anino ang tumabon sa kanya. Si Doña Carmen. Lumakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at may tunog. Ang mukha ng ginang ay isang blangkong maskara, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab. Huminto ito sa mismong harap ni Lyra. Napakalapit na kaya ng amuyin ni Lyra ang mamahaling pabango nito na may halong pait. At sa isang boses na halos pabulong, ngunit dinig ng lahat sa silid dahil sa matinding katahimikan, nagsalita ang reyna. "Sino ka?" tanong nito. Ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo. "At paano mo nalaman ang kantang iyan?" Ngumiti si Doña Carmen sa huling bisita na paalis. Isang ngangiting perpektong hinulma, tulad ng kanyang damit at alahas. "Thank you for coming," sabi niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Pero sa sandaling sumarado ang pinto ng elevator, ang ngiti ay gumuho mula sa kanyang mukha na parang isang basag na plorera. Ang musika, ang pesteng musikang yun. Paulit-ulit itong tumutugtog sa loob ng kanyang isipan. Isang multo na hindi niya mapatahimik. Bawat nota ay isang akusasyon. Bawat himig ay isang sampal sa kanyang pagkatao bilang isang ina. Hindi niya kailangang tanungin ang mga bisita. Nakita niya sa mga mata nila bago sila umalis. Ang awa, ang pagkagulat, ang tsismis na nag-aabang ng kumalat. Ang gabi na dapat ay para sa marangal na pag-alaala kay Miguel ay naging isang sirko. At ang payaso ay ang sarili niyang katulong. "Dalhin niyo siya sa opisina ko, ngayon din." Ang utos niya sa dalawang security guard ay kasing talim ng bubog. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Ilang sandali pa, pumasok si Lyra. Inaalalayan ng mga gwardiya. Ang dalaga ay nanginginig pa rin. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang itsura niya ay isang gusgusing anghel na napadpad sa impyerno, at si Doña Carmen ang demonyo na naghihintay. Isinara niya ang pinto. Ang mabigat na kahoy ay lumikha ng isang malakas na kalabog na tila naghihiwalay sa silid na yon mula sa buong mundo. Dito, siya ang batas. Siya ang hukom. "Saan mo ninakaw ang kantang yon?" tanong niya. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng panganib. "Hindi ko po ninakaw, ma'am," sagot ni Lyra. Garalgal ang boses. Si Sir Miguel po ang nagturo sa akin." Isang kasinungalingan. Sigaw ni Doña Carmen. Hindi na napigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. "Ang anak ko ay isang negosyante. Mag-aaral ng Wharton. Hindi siya mag-aaksaya ng panahon sa isang pulubi na tulad mo." "Totoo po." Pagpapatuloy ni Lyra, ang mga luha ay muling dumaloy. "Sa tondo po,
Pumupunta po siya doon para mag-volunteer. Doon po kami nagkakilala. Dala niya po ang isang maliit na keyboard. Tinuruan niya po akong magbasa ng nota. Sabi niya po, ang musika raw po ang magliligtas sa akin. Tondo. Ang salitang yon ay parang laso na tumusok sa tainga ni Doña Carmen. Ang lugar na yon, ang lugar na pilit niyang inilayo kay Miguel. Ang putik na pilit niyang hinugasan mula sa alaala ng kanyang anak. At ngayon, naririnig niya na ang kanyang perpektong anak ay bumabalik doon nang lingid sa kanyang kaalaman. Para ano? Para turuan ng isang basahan? Hindi ito totoo. Hindi maaari. Tumigil ka! Dagok ni Doña Carmen. Lumapit siya sa isang mesa kung saan nakatayo ang isang pilak na picture frame. Larawan ni Miguel. Nakangiti. Suot ang kanyang toga. Noong graduation, ang perpektong anak, ang kanyang tagumpay. Ang anak ko ay abala sa pag-aaral kung paano patakbuhin ang kumpanya, hindi sa paglalaro sa kanal kasama mo. Pero mahal niya po ang musika. Humikbi si Lyra. Mahal na mahal po niya. At mahal niya po kayo. Kinompose niya po ang kantang iyon para sa inyo. Iyon na ang huling salita na kaya niyang marinig. Sa isang iglap ng galit na hindi niya makontrol, dinampot ni Doña Carmen ang picture frame at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinungaling! Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sakit. Dinudungisan mo ang alaala niya. Ginagamit mo ang pangalan ng patay kong anak para sa sarili mong kapakanan. Ang tanging paraan para maibalik ang kontrol, para burahin ang kahihiyang ito, ay ang tapakan, ang pinagmulan nito. Mabilis na binuksan ni Doña Carmen ang isang drawer, kumuha ng isang makapal na sobre na puno ng pera, at ibinato ito sa mukha ni Lyra. Ang mga perang papel ay kumalat at nahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ito ba ang gusto mo, pera? Nanlilisik ang mga matang sabi niya. Sige, kunin mo. Kunin mo lahat yan at lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag na huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalan ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat. Tinawag niya ang mga gwardya. Palabasin niyo yan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak muli sa gusaling ito. Hinawakan ng mga gwardya ang mga braso ni Lyra. Hindi na pumalag ang dalaga. Para siyang isang manika na basag, walang buhay, habang kinakaladkad palabas ng opisina, palabas ng penthouse. Naiwan si Doña Carmen sa gitna ng silid, humihingal. Nakatingin sa nabasag na larawan ni Miguel sa sahig, sa mga nagkalat na pera. Panalo na siya, hindi ba? Naitapon na niya ang basura. Napatahimik na niya ang kasinungalingan. Pero bakit pakiramdam niya? Siya ang mas talo. Bakit ang huling himig na yon ay mas lalong lumalakas sa kanyang isipan? Sa labas, sa madilim at malamig na kalsada ng Makati, itinulak si Lyra May Santos palabas ng malaking gate na bakal. Ang mga perang ibinato sa kanya ay naiwan sa loob. Hindi niya kinuha. Ang mabigat na gate ay sumarado nang may malakas na kalabog. Isang tunog na nagsasara, hindi lang ng isang daan, kundi ng isang buong mundo para sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang gamit, wala siyang matutuluyan. Nakatayo siyang mag-isa sa ilalim ng ilaw ng poste, habang ang toring salamin kung saan siya dating nagsilbi ay tila isang dambuhalang halimaw na nagluwa sa kanya. Ang lamig. Iyon ang unang naramdaman ni Lyra. Hindi ang lamig ng hangin ng hating gabi sa Makati, kundi ang lamig na gumapang sa kanyang mga buto. Isang lamig na nagmumula sa loob. Ang lamig ng pag-iisa. Nakatayo lang siya sa bangketa sa harap ng De La Vega Tower. Ang uniforme niyang pangkatulong ay tila isang costume mula sa isang masamang panaginip. Ilang minuto siyang hindi gumalaw. Nakatingin sa naglalakihang gate na bakal na humarang sa kanya mula sa nag-iisang buhay na alam niya sa nagdaang 5 taon. Ang mga sasakyang dumaraan ay mga guhit lang ng ilaw sa dilim. Ang mga tao sa loob ng mga sasakyang yon ay may mga mundong uuwiin.
May mga kama silang hihigaan. May mga pinto silang isasara. Siya wawala. Ang penthouse na yon, kahit gaano kalamig at kalupit, ay isang bubong pa rin sa ibabaw ng kanyang ulo. Ngayon, ang bubong niya ay ang langit na puno ng polusyon ng syudad at ang mga bituin ay matagal nang nagtago. Napayuko siya at nagsimulang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging dala niya ay ang sakit sa kanyang dibdib at ang mga salita ni Doña Carmen na parang mga bubog na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang isipan. Pulubi, basahan, hindi ka karapat-dapat. Napahawak siya sa kanyang tiyan na nagsisimula ng kumalam. Hindi siya kumain mula pa kaninang tanghali, masyadong abala sa paghahanda para sa party. Ang party na sumira sa kanyang buhay. Ang mga alaala ng gabi ay bumalik na parang isang alon. Ang mga mapanghusgang tingin, ang tawa, ang galit sa mga mata ni Doña Carmen. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang alaala ang pilit niyang pinanghahawakan. Isang maliit na ilaw sa gitna ng kadiliman. Ang musika, ang pakiramdam ng kanyang mga daliri sa tiklado, ang himig ni Miguel. Ang musika, Lira, ang magpapanatili sa iyong nakatayo, kahit pilitin ka ng buong mundo na yumuko. Napahinto siya sa paglalakad, napatingin siya sa kanyang mga kamay na puro kalyo, mga kamay na sinabi ni Miguel na malakas. Saan ang lakas na yon ngayon? Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa ang mga nagtataasang gusali niyang Makati ay unti-unting napalitan ng mga mas mababang istruktura. Ang malinis na kalsada ay naging baku-bako. Ang hangin ay napuno ng amoy ng estero at nilulutong pagkain sa kalye. Nakabalik siya sa mundong kanyang pinanggalingan. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Si Aling Nena. Ang matandang nagtitinda ng isaw na kapitbahay niya noon sa Tondo. Ang nag-iisang taong naging parang ina-inahan niya bago siya napunta sa ampunan. May utang na loob si Lira sa kanya. Ngayon, kakapalan na niya ang kanyang mukha. Nang makarating siya sa maliit na barong-barong ni Aling Nena, pasado 1:00 na ng madaling araw, kumatok siya ng marahan sa pintong gawa sa yero. Sino yan? Isang antok na boses ang sumagot mula sa loob. Aling Nena? Si Lira po. Bumukas ang pinto. Si Aling Nena, nakulubot na ang mukha at puti na ang buhok, ay nanlaki ang mga mata. Lira, iha, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? At doon, sa harap ng nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan, bumigay si Lira. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ipinasok siya ni Aling Nena. Ipinagtimpla siya ng mainit na kape. Sa maliit at masikip na sala, na amoy usok ng uling, ikinuwento ni Lira ang lahat. Walang hiya ang babaeng yon, sabi ni Aling Nena, nanggigigil. Pero iha, anong plano mo ngayon? Umiling si Lira. Hindi ko po alam. Wala po akong kahit ano. Natahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng electric fan na umugong at ang mga asong nagtatahulan sa labas. Bigla, may isang alaala na muling pumasok sa isip ni Lira. Hindi isang malungkot na alaala, kundi isang misteryoso, isang pangako, flashback. Alagaan mo yung pyesa na yan, ha? Sabi ni Miguel. Matapos nilang tugtugin ang huling himig sa huling pagkakataon, nakaupo sila sa gilid ng ilog Pasig, pinapanood ang paglubog ng araw. Para sa iyo, yan. Salamat po, Sir Miguel. Itatago ko po ito sa puso ko. Ngumiti si Miguel, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi lang sa puso mo, Lira. May isa pa akong regalo para sa iyo, para kung sakaling magkahiwalay tayo ng matagal, mayroon kang babalikan. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Tandaan mo ito, Lira. Ang upuan ng piano. May iniwan akong kayamanan para sa'yo sa loob ng upuan ng piano. Huwag mong kakalimutan. Sa kasalukuyan, ang upuan ng piano
Napatayo si Lira. Aling Nena! Sabi niya, may biglang determinasyon sa kanyang boses. Kailangan ko pong bumalik doon. Ano? Sa impyernong yon. Para ano pa? Mayroon po akong kailangang kunin. Isang bagay na napakahalaga. Isang bagay na iniwan ni Sir Miguel para sa akin. Ang tanong ay, paano? Paano siya makakapasok sa isang toring? Mas mahigpit pa ang seguridad kaysa sa isang bangko? Paano siya makakalusot sa mga gwardiya na itinaboy siya na parang isang hayop? Hindi niya alam. Pero sa unang pagkakataon, mula nang itapon siya sa kalsada, isang maliit na apoy ng pag-asa ang nagsimulang magliyab sa loob ng kanyang nanlalamig na dibdib. Ang pangako ng isang kayamanan, ang huling pamana ni Miguel, kailangan niyang subukan para sa sarili niya. At para kay Miguel, ang araw ay sumikat na parang isang mantsa ng langis sa maabong kalangitan ng Maynila. Para kay Lira, ang umagang iyon ay hindi nagdala ng bagong pag-asa, kundi ng isang desperadong plano. Sigurado ka ba rito, Iha? Nag-aalalang tanong ni Aling Nena habang inaabot kay Lira ang isang lumang damit at isang supot ng pandesal. Delikado yan. Baka ipakulong ka pa ng bruhang yon. Kailangan ko pong subukan, Aling Nena. Sagot ni Lira. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Utang ko po ito kay Sir Miguel. May isang tao lang siyang naisip na posibleng makatulong sa kanya. Si Manang Fe, ang pinakamatandang kasambahay sa penthouse, ang tanging tao na paminsan-minsan ay nagpapakita sa kanya ng kaunting kabaitan. Alam ni Lira ang schedule nito. Tuwing 6:00 ng umaga, ito ang nagtatapon ng basura sa service exit sa likod ng gusali. Iyon ang kanyang pagkakataon. Nakarating si Lira sa likod ng De La Vega Tower bago mag-6:00. Nagtago siya sa isang eskinita. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat pagdaan ng sasakyan. Ito ang pinakanakakatakot na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Sakto sa oras, bumukas ang service exit at lumabas si Manang Fe. Hila-hila ang isang malaking basurahan. Manang Fe! Mahinang tawag ni Lira, lumingon ang matanda, at ang pagkagulat ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha. Lira, anong ginagawa mo rito? Bawal ka na rito, Iha. Alam ko po, Manang, pero parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako. Nagmakaawa si Lira. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. May kailangan lang po akong kunin sa loob. Isang bagay na napakahalaga. 10 minuto lang po. Aalis din po ako kaagad. Nakita ni Lira ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Manang Fe. Ang matanda ay takot din. Takot na madamay. Takot na mawalan ng trabaho. Pero nakita rin niya ang awa. Diyos ko, bata ka. Bumuntong hininga si Manang Fe. Si Senyora ay nasa gym hanggang 8:00. Bilis, dalian mo lang. Ang mga salitang yon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Lira. Pinapasok siya ni Manang Fe sa service elevator na amoy panlinis at luma. Bawat palapag na kanilang inaakyat ay parang isang pagtaas ng kanyang kaba. Mag-iingat ka, Iha. Dito lang ako mag-aabang. Babala ng matanda nang bumukas ang pinto sa penthouse floor. Tumango si Lira at lumabas. Ang penthouse ay tahimik at malawak. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa mga salaming bintana na lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa sahig na marmol. Ang parehong sahig na pinunasan niya kahapon, tila 1,000 taon na ang nakalipas. Nilibot niya ang kanyang paningin. Walang tao. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw, naglakad siya papunta sa sala at naroon ito, ang grand piano. Nakatayo ng maringal sa gitna ng silid, nababalot muli ng puting tela, ang banal na puntod. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaalis ang tela. Ang makintab na itim na kahoy ay sumalubong sa kanya. Nag-aalangan man, binuksan niya ang takip ng mga tiklado. Ang itim at puting mga ngipin ay tila nangungusap sa kanya. Ang upuan ng piano. Ang alaala ng boses ni Miguel ang nagbigay sa kanya ng lakas.
Inangat niya ang takip ng upuan. Sa loob, puno ito ng mga lumang piyesa ng musika. Kinapa niya ang ilalim. Naramdaman niya ang isang maliit na umbok sa ilalim ng pulang velvet na sapin. Isang false bottom. Maingat niyang inangat iyon at natigilan siya sa kanyang nakita. Hindi ito ginto o alahas. Ito ay isang luma at naninilaw na. Sa ibabaw nito, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Miguel, para kay Lira. Sa ilalim ng sobre, may isa pang dokumento, nakatupi ng maayos, isang opisyal na papel na may selyo. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang binubuksan ang sobre. Sa loob, isang liham. Lira, mahal kong Lira, kung binabasa mo ito, marahil ay nangyari na ang isa sa dalawang bagay. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibibigay ito sa iyo o wala na ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Patawarin mo ako kung hindi ko kayang ipaglaban ang musikang mahal natin sa harap ni Mama. Pero gusto kong malaman mo, sa lahat ng kadiliman sa buhay ko, ikaw ang naging liwanag. Ang mga oras natin sa tondo, ang pagtuturo ko sa iyo. Iyon ang mga sandaling naramdaman kong totoo ako. Ang huling himig ay para sa iyo. Ikaw ang musika nito. Ikaw ang bawat nota. Hindi ko ito ginawa para kay Mama. Ginawa ko ito para sa iyo, bilang pasasalamat. Alam kong hindi sapat ang pasasalamat. Kaya may iniiwan ako sa iyo. Isang bagay na hindi nila maaaring kunin. Isang bagay na sa iyo lang. Buksan mo ang kasamang papel. Huwag kang yumuko, Lira. Tumugtog ka. Iparinig mo sa mundo ang himig mo. Nagmamahal, Miguel. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa mata ni Lira patungo sa papel. Ang bawat salita ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Nanginginig niyang kinuha ang isa pang dokumento. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay isang Certificate of Copyright Registration. Title of work, Huling Himig Composer, Miguel de la Vega. Copyright Claimant, Lira May Santos. Ang pangalan niya. Ang pangalan niya ang nakasulat doon. Ibinigay sa kanya ni Miguel ang kanta. Legal. Opisyal. Ang huling himig ay kanya. Hawak niya ang papel. Ang liham. Ang katibayan ng lahat. Ng talento niya. Ng kabutihan ni Miguel. Ng kasinungalingan ni Doña Carmen. Ito na ang kayamanan. Hindi pera, kundi katotohanan. Bigla, narinig niya ang tunog ng papalapit na elevator. Nanigas siya. Si Doña Carmen, umuwi ito ng maaga. Mabilis niyang isinilid ang liham at ang sertipiko sa loob ng kanyang damit. Isinara niya ang upuan. Ibinalik ang takip. Ibinalik ang puting tela. Pero huli na ang lahat. Nang lumingon siya, ang pinto ng elevator ay bumubukas na. Wala na siyang oras para tumakbo. Wala nang matataguan. May tatlong bagay na pinahahalagahan si Attorney Roberto Sandoval sa kanyang propesyon: lohika, ebidensya, at kakayahang manatiling walang kinikilingan. Ngayong umaga, lahat ng yon ay sinusubok ng babaeng nakaupo sa harap ng kanyang malaking mahogany desk. Ang pangalan niya ay Lira May Santos. Ang itsura niya ay parang isang basang sisiw na naligaw sa gitna ng bagyo. Nakasuot ng lumang damit, magulo ang buhok, at may takot sa mga mata na tila nakakita na ng multo. Pero ang kwento niya ay hindi pangkaraniwan. Si Attorney Sandoval ay isa sa mga bisita sa party ni Doña Carmen. Siya ang isa sa mga napayuko at napaisip ng marinig ang musikang tumugtog mula sa mga daliri ng katulong. Hindi niya makalimutan ang himig na yon, ang bigat ng emosyon na dala nito. Nang makita niya ang pangalan ni Lira sa logbook ng kanyang sekretarya kaninang umaga, ang una niyang naisip ay isa itong scam. Isang desperadong katulong na susubukang mangikil sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Handa na siyang tanggihan ito ng magalang. Pero pagkatapos,
Inilabas ni Lira ang 2 piraso ng papel mula sa loob ng kanyang damit. Isang luma at lukot na liham at isang opisyal na dokumento mula sa Intellectual Property Office. "Maari ko po bang basahin ito?" tanong ni Attorney Sandoval. Sinusubukang panatilihing profesional ang kanyang boses. Tumango si Lira. Binasa niya muna ang liham. Bilang isang abogado na sanay sa mga teknikal na salita at kontrata, ang mga salita ni Miguel de la Vega ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lungkot ng isang anak, ang pagmamahal na hindi masabi, ang pananampalataya sa isang batang estranghero. Ito ay purong katotohanan. Walang bahid ng pagkukunwari. Pagkatapos, kinuha niya ang sertipiko ng copyright. Sinuri niya ito ng mabuti. Ang selyo. Ang petsa, 2 linggo bago namatay si Miguel de la Vega sa car accident. Ang pangalan ng claimant, Lira May Santos. Lohika, ebidensya. Ang 2 bagay na pinahahalagahan niya ay narito, nakalatag sa kanyang mesa. "Paano ka nakalabas sa penthouse?" tanong niya. Ibinaba ang mga papel. "Nahuli po ako ni Ma'am Carmen," sagot ni Lira, nanginginig pa rin. Pero bago po niya ako nahawakan, bumukas po ulit yung service elevator. Si Manang Fay po. Hinila niya ako papasok. Tinulungan niya po akong makatakas. Napahinga ng malalim si Sandoval. Ang kasong ito ay isang gubat na puno ng mga patibong. Ang kalaban ay si Doña Carmen de la Vega, isang babaeng kayang bumili ng mga hukom at magpaikot ng media sa kanyang palad. Ang pagtulong sa dalagang ito ay isang profesional na pagpapakamatay, pero bumalik sa isip niya ang musika, ang purong sakit at pag-asa sa bawat nota. At bumalik din sa isip niya ang mukha ni Doña Carmen noong gabing iyon, ang itsura ng isang taong hindi lang nagulat, kundi nahubaran ng isang lihim. "Ano ang gusto mong mangyari, Miss Santos?" tanong niya. Nag-angat ng tingin si Lira at sa unang pagkakataon, nakita ni Sandoval ang isang kislap ng determinasyon sa mga mata nito. "Gusto ko lang po ng hustisya para kay Sir Miguel. Gusto ko pong marinig ang musika niya. Yun lang po ang habilin niya sa akin at ayoko na pong yumuko." Ang huling mga salitang yon ang tumatak sa isip ni Sandoval. Samantala, sa kabilang parte ng syudad, sa isang mamahaling coffee shop, si Senyora Evangelista, ang mortal na karibal ni Doña Carmen sa alta sosyedad, ay abala sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. "My dear friends," bulong niya sa kanyang kausap sa telepono habang nagtatype. "You won't believe what happened at Carmen's party last night. It was a scene straight out of a telenovela. The Maid, the secret song. It's just too delicious." Nag-post siya sa isang private social media group na binubuo ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa Maynila. Hindi niya pinangalanan si Lira o si Doña Carmen. Gumamit siya ng mga pahiwatig. "The Queen of Makati" at "The Cinderella with Magical Fingers." Hindi niya alam na ang maliit na chismis na yon ay magiging isang apoy na hindi na niya makokontrol. Ang kwento ay nagsimulang kumalat na parang wildfire mula sa private groups papunta sa public posts. Bawat bersyon ay mas nagiging exaggerated. Sa loob ng kanyang opisina, nagdesisyon si Attorney Sandoval. Tinignan niya si Lira. "Okay, Mrs. Santos," sabi niya. "Tatanggapin ko ang kaso mo, pero kailangan mong maging handa. This will be a war." Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ng pribadong linya ni Doña Carmen de la Vega. Huminga siya ng malalim bago pindutin ang call button. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang boses na malamig at puno ng awtoridad, nagsalita si Sandoval. "Good morning, Doña Carmen. This is Attorney Roberto Sandoval. I know who you are. What do you want?" Tumatawag ako bilang representante ng kliyente ko, si Miss Lira May Santos. Isang sandali ng katahimikan. "Senyora," patuloy ni Sandoval, ang boses ay kalmado at matatag.
We need to talk about the composition, huling himig. Ang tawag mula kay Attorney Sandoval ay parang isang deklarasyon ng giyera. Pagkatapos ng usapan, ibinagsak ni Doña Carmen ang telepono sa lalagyan nito. Ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa kanyang tahimik at malawak na opisina. Lira May Santos, ang anino, ang basahan. Ngayon, may abogado na. May lakas ng loob na siyang kalabanin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Doña Carmen. Ang tapang ng batang yon. Matapos siyang tulungang makatakas ng traidor na si Fe, ito pa ang may ganang maghabla. Ngunit sa ilalim ng galit, may gumagapang na kaba. Ang liham, ang sertipiko. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong laman ng mga yon. Pero alam niyang ito ang mga bala na hawak ng kalaban. Hindi. Hindi siya papayag na matalo, hindi sa isang katulong. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang personal na abogado at ang pinuno ng kanyang PR team. I want you in my office in 30 minutes. Bring your entire team. We have a pest to exterminate. Sa loob ng isang oras, ang conference room ng De La Vega Holdings ay naging isang war room. Ang mga matatalinong lalaki at babae na nakasuot ng mamahaling damit ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Lahat ay nakikinig sa malamig na boses ng kanilang reyna. Simple lang ang gusto kong mangyari, sabi ni Doña Carmen. Ang mga daliri ay magkakaugnay sa ibabaw ng mesa. Gusto kong sirain ang kredibilidad ng babaeng iyan. Gusto kong isipin ng publiko na siya ay isang oportunista, isang gold digger, isang sinungaling na ginagamit ang pangalan ng patay kong anak para sa pera. We can do that, ma'am, sabi ng PR head. Isang lalaking nagngangalang Mr. Tan. We will paint her as a delusional stalker of your son. We'll leak stories about her troubled past in Tondo. We'll make her look unstable. And the legal side? Tanong ni Doña Carmen sa kanyang abogado. We will file a lawsuit against her immediately. Sagot ng abogado. Libel, defamation, extortion. We will bury her in legal fees and court dates. She won't stand a chance. Good, sabi ni Doña Carmen. May isang huling utos siya. Hanapin ninyo ang pamilya ng matandang kasambahay, si Fe. Siguraduhin ninyong malalaman niyang ang kinabukasan ng kanyang mga anak na pinapaaral ko ay nakasalalay sa kanyang pananahimik. Ang utos ay malinaw, walang awa, walang konsensya. At ang makinarya ng kapangyarihan ni Doña Carmen ay nagsimulang gumiling. Kinabukasan, nagsimula ang pag-atake. Naglabasan ang mga blind items sa mga tabloid at online gossip sites. Anak ng yumaong tycoon, biktima ng delusional na kasambahay. Ex-maid, nag-imbento ng kwento para makakuha ng pera mula sa mayamang pamilya. Si Lira, na pansamantalang nakatira sa isang maliit na apartment na inayos ni Attorney Sandoval, ay nagising isang umaga na ang kanyang mukha, isang luma at malabong larawan mula sa ampunan, ay nasa front page ng isang tabloid. Ang kwento ay brutal. Pinalabas siyang isang batang problemado. May history ng pagnanakaw di umano sa Tondo. May mga source na nagsasabing nahuhumaling siya kay Miguel noon pa man. At ang lahat ng ito ay imahinasyon niya lamang. Pagkatapos, dumating ang mga atake sa social media. Ang mga bayarang trolls ay nagpiyesta sa comment sections. Tinawag siyang ahas, manggagamit, gold digger. Ang chismis na sinimulan ni Senyora Evangelista ay naging isang halimaw na ngayon ay si Lira ang nilalamon. Huwag mong basahin yan, Lira, sabi ni Attorney Sandoval sa telepono. This is part of their strategy. They want to break you. Pero paano niya hindi babasahin? Ang mga salita ay tumatagos sa screen ng cellphone, tumutusok sa kanyang puso. Ang pinakamasakit ay ang tawag mula kay Aling Nena. Lira, Iha, may mga lalaking dumating dito kahapon. Humihikbing sabi ng matanda sa telepono.
nagtatanong tungkol sa'yo. Pinagbantaan nila ako. Sabi nila, kung hindi kita itatakwil, ipapasara daw nila ang maliit kong tindahan. Patawarin mo ako, iha. Pero hindi ko na kaya. Naintindihan ni Lyra. Hindi siya nagalit. Nalungkot lang siya. Pati ang mga taong malapit sa kanya ay nadadamay na. Ang huling dagok ay ang pagdating ng isang sobre sa opisina ni Attorney Sandoval. Isang court summon. Si Lyra May Santos ay formal ng kinakasuhan ni Doña Carmen de la Vega ng libel at attempted extortion. Ang hinihinging danyos, 10 million pesos. Hawak ni Lyra ang papel. 10 million pesos. Ang halagang hindi niya kayang kitain kahit sa 10 habang buhay. Umupo siya sa isang sulok ng maliit na apartment. Ang mga pader ay tila lumiliit. Sinasakal siya. Ang mga masasakit na salita mula sa internet. Ang takot sa mga mata ni Aling Nena. At ngayon, ang bigat ng isang demanda. Lahat ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Nawala ang tapang na naramdaman niya sa opisina ng abogado. Nawala ang pag-asa na dala ng liham ni Miguel. Ang natira na lang ay ang boses ni Doña Carmen sa kanyang isipan. Pulubi. Basahan? Hindi ka karapat-dapat. Baka nga tama ito. Sino ba naman siya para kalabanin ng isang reyna? Siya lang si Lyra. Isang anino na nagtangkang humakbang palabas sa dilim. At ngayon ay sinusunog ng liwanag. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang talo na siya. Naramdaman niyang nawala na ang lahat. Ang silid ay malamig at walang kaluluwa tulad ng lahat ng may kinalaman sa batas. Isang mahabang mesa ang nasa gitna at sa magkabilang dulo, ang dalawang panig na magkalaban ay nakaupo na parang mga hari at reyna sa isang chessboard na gawa sa marmol. Sa kabilang dulo, si Doña Carmen. Mukha siyang isang estatwa ng yelo, perpekto ang ayos, walang bahid ng emosyon. Sa tabi niya ay ang kanyang pangkat ng mga abogado, mga lalaking mukhang mga lobo na nakasuot. Sa panig naman nila, si Lyra at si Atty. Sandoval lang. Ito ay isang mediation hearing, isang huling pagkakataon daw para mag-usap bago ang aktwal na paglilitis sa korte. Pero alam ni Lyra na hindi ito usapan. Isa itong pagpapatahimik, isang formalidad bago siya durugin ng tuluyan. Sa nagdaang mga araw, halos hindi na siya kumakain o natutulog. Ang bigat ng kaso at ang paninira ng publiko ay unti-unti siyang nilalamon. Kung hindi lang sa patuloy na pagpapalakas ng loob ni Attorney Sandoval, marahil ay sumuko na siya. My client is willing to offer a settlement. Nagsimula ang lead counsel ni Doña Carmen, isang matabang lalaki na may mapagmataas na boses. 50,000 pesos. In exchange, Ms. Santos will sign a public apology, retract all her statements and surrender the fraudulent documents she is holding. 50,000 pesos. Ang halaga ng kanyang katahimikan. Ang presyo ng alaala ni Miguel. Naramdaman ni Lyra ang pamilyar na panginginig sa kanyang mga kamay. Napayuko siya, hindi makatingin. That offer is an insult, kalmadong sagot ni Atty. Sandoval. And the documents are not fraudulent. We are not here to talk about money. We are here to talk about the truth. Truth? Humalakak ang abogado ni Doña Carmen. The truth is that your client is a delusional girl trying to extort a grieving mother. Let's not waste our time. Hindi po ako sinungaling. Isang mahinang boses ang bumasag sa usapan. Lahat ay napatingin kay Lyra. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at sinalubong niya ang mga mata ni Doña Carmen, ang mga matang puno ng pagkamuhi. Hindi po ako nagsisinungaling. Ulit ni Lyra. Mas malakas na ngayon. Then prove it. Hamon ni Doña Carmen ang kanyang unang mga salita sa pulong. Ang boses niya ay kasing tulis ng yelo. Ngumiti si Atty. Sandoval. Gladly. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilabas niya ang kopya ng sertipiko ng copyright at ibinigay ito sa mediator.
This is a legally binding document proving my client's ownership of the musical piece, Huling Himig. Anyone can forge a document, sabi ng abogado ng kabilang panig. Perhaps, sagot ni Sandoval, but you cannot forge a heart. Tumingin siya kay Lira at marahang tumango. Miss Santos, please. Naintindihan ni Lira. Nanginginig. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang orihinal na liham ni Miguel. Ang papel ay lukot na sa paulit-ulit niyang pagbasa nito gabi-gabi. Ito na ang kanyang huling sandata, ang kanyang huling himig. Anong kalokohan iyan? Tanong ng abogado ni Doña Carmen. This is the last letter of Miguel de la Vega, sabi ni Attorney Sandoval. Addressed to my client. With your permission, tumingin siya sa mediator. I would like Miss Santos to read it aloud. Bago pa man makaprotesta ang kabilang panig, pumayag na ang mediator. Huminga ng malalim si Lira. Ang bawat salita ay kabisado na niya. Ang bawat salita ay nakaukit na sa kanyang puso. Lira, mahal kong Lira. Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig sa simula. Nakita niya ang pag-smirk sa mukha ng abogado ni Doña Carmen, pero hindi siya nagpatinag. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Lira ang pagbabago sa hangin. Ang pagtawa ay nawala. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Patawarin mo ako kung hindi ko kayang ipaglaban ang musikang mahal natin sa harap ni Mama. Napatingin si Lira kay Doña Carmen. Ang mukha ng ginang ay nanatiling parang bato, pero may kung anong kumislap sa mga mata nito. Isang siwang sa kanyang baluting yelo. Nagpatuloy si Lira. Binasa niya ang tungkol sa pagiging liwanag niya sa kadiliman ng buhay ni Miguel. Binasa niya ang tungkol sa kung paano ang mga aralin nila sa tondo ang nag-iisang bagay na nagparamdam sa kanya na siya ay totoo. At pagkatapos, dumating siya sa bahaging kinatatakutan at pinanghahawakan niya. Ang huling himig ay para sa'yo. Ikaw ang musika nito. Ikaw ang bawat nota. Hindi ko ito ginawa para kay Mama. Isang mahinang tunog ang narinig ni Lira. Isang pigil na paghinga. Galing ito kay Doña Carmen. Ginawa ko ito para sa'yo, bilang pasasalamat. That's enough! Sigaw ng abogado ni Doña Carmen na patayo. Pero hindi pinansin ni Lira. Nakatingin lang siya kay Doña Carmen na ngayon ay nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong sa ibabaw ng mesa at binasa ni Lira ang huling mga salita. Ang habilin, ang utos. Huwag kang yumuko, Lira. Tumugtog ka. Iparinig mo sa mundo ang himig mo. Nang matapos siya, isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang pigil na paghikbi. Hindi mula kay Lira. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Carmen de la Vega at tumama sa makintab na ibabaw ng mesa. Sumunod ang isa pa at isa pa. Ang reynang yelo ay natutunaw. Ang maskara ng galit at pagmamataas ay gumuho. At ang naiwan ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Lira kailanman sa babaeng ito. Ang hubad na sakit ng isang ina na ngayon lang lubusang naintindihan kung ano ang nawala sa kanya. Hindi lang isang anak, kundi ang kaluluwa nito na hindi niya kailanman nakilala. Hindi na nagsalita si Doña Carmen, hindi na rin nagsalita ang kanyang mga abogado. Walang sinabi. Dahan-dahang tumayo si Doña Carmen. Hindi niya tinignan si Lira. Hindi niya tinignan ng sinuman. Naglakad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanyang perpektong postura ay nawala. Para siyang isang reyna na nilisan ang kanyang nasusunog na palasyo. Nang makalabas siya, tumayo ang kanyang abogado. We withdraw the case, sabi nito, at nagmamadaling sumunod sa kanyang kliyente. Naiwan si Lira at si Attorney Sandoval sa tahimik na silid. Tapos na ang laban. At hindi ito natapos sa isang sigaw.
kundi sa isang bulong mula sa nakaraan. Nakaupo si Senyora Evangelista sa kanyang beranda. Hawak ang isang tasa ng mamahaling tsaa at ang kanyang tablet. Binabasa niya ang balita na kumakalat sa social media na parang isang epidemya. De la Vega matriarch withdraws case against former maid. Source: a heartbreaking letter from the late Miguel de la Vega was read. Is Doña Carmen's reign over? Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon na pamumuhay sa ilalim ng anino ni Carmen de la Vega, siya na ngayon ang mangingibabaw. Nag-post siya ng isang maikling status. Truth, like cream, always rises to the top. Pero habang binabasa niya ang mga komento, ang awa ng mga tao para sa kawawang katulong, ang paghanga para sa tunay na pag-ibig ni Miguel, ang pagkondena sa kalupitan ni Doña Carmen, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanya. Inaasahan niyang makaramdam ng lubos na kasiyahan, pero ang naramdaman niya ay kawalan. Ang pagkapanalo niya ay walang lasa. Ang pagbagsak ni Carmen ay hindi kasing tamis ng inakala niya. Dahil sa huli, ang bida sa kwentong ito ay hindi siya, kundi ang batang katulong na yon na may hawak na isang lumang liham. Ang tagumpay na inaasam niya ay naging abos sa kanyang bibig. Paano ninyo nalaman? Tanong ni Lira habang nakaupo sila sa opisina ni Attorney Sandoval. Ang bigat na pasan niya sa loob ng maraming linggo ay tila nabunutan. Ngumiti ang abogado. Nalaman ng alin? Nababasagin siya ng sulat. Akala ko po, batas at ebidensya lang ang mahalaga sa inyo. Sumandal si Sandoval sa kanyang upuan. Batas at ebidensya ang panalo sa korte, Lira. Pero ang puso ng tao ang nagpapanalo sa mga laban sa buhay. Nakita ko kung paano siya tumingin noong tumugtog ka. Hindi iyon galit sa isang katulong. Iyon ay galit ng isang ina sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang liham. Ang liham lang ang tanging paraan para mabuksan ang mga mata niya. Tumingin siya kay Lira, isang tingin na puno ng respeto. Ngayon, ang susunod na tanong, anong gagawin mo ngayon? Ang copyright sa Huling Himig ay sayo. May mga recording company nang nagtatanong tungkol dito. Nag-isip si Lira. Ang pera, ang kasikatan, iyon ba ang gusto niya? May isa po akong pangarap, attorney. Mahinang sabi ni Lira. Pangarap po namin ni Sir Miguel, ang makapag-aral po ng musika, ng formal. Tumango si Attorney Sandoval, isang ngiti ng paghanga ang muling lumitaw sa kanyang mukha. I think we can arrange that. Ang penthouse ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Nakaupo si Doña Carmen sa dilim, sa mismong sala kung saan nagsimula ang lahat. Walang ilaw na nakabukas maliban sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Ang tanging kasama niya ay ang grand piano. Mula nang lumabas siya sa mediation hearing, hindi na siya nagsalita. Umuwi siya sa isang bahay na walang laman. Ang mga kasambahay ay kumikilos sa paligid niya na parang mga multo, natatakot na gumawa ng ingay. Si Manang Fe ay nag-resign na. Nag-iwan ng isang maikling sulat ng pasasalamat para sa mga taon ng serbisyo. Walang panunumbat. Pero para kay Doña Carmen, iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang mga salita mula sa liham ni Miguel ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ko kayang ipaglaban ang musikang mahal natin sa harap ni Mama. Hindi ko ito ginawa para kay Mama. Buong buhay niya, ang akala niya ay inaangat niya ang pangalan ng kanyang anak. Ang akala niya ay pinoprotektahan niya ang isang perpektong alaala. Ngayon, sa nakabibinging katahimikan ng kanyang palasyo, naunawaan niya ang katotohanan. Hindi niya pinoprotektahan si Miguel. Sinasakal niya ito, kahit sa kamatayan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa piano. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, inangat niya ang takip ng mga tiklado. Hinaplos niya ang mga ito. Malamig, walang buhay,
Sinubukan niyang pumindot ng isang nota, isang basag, at malungkot na tunog ang lumabas. Ang tunog ng isang sirang pangarap. Nakatayo si Lyra sa harap ng isang malaking gate na bakal. Pero iba ito sa gate ng De La Vega Tower. Ang gate na ito ay may nakasulat na Saint Cecilia's Conservatory of Music. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang sobre. Sa loob nito, ang kanyang acceptance letter. Sa tulong ni Attorney Sandoval, ang paunang royalties mula sa Huling Himig ay sapat na para sa kanyang tuition fee. Ang hangin ay sariwa. Ang paligid ay puno ng tunog ng mga violin, piano, at mga boses na kumakanta. Isang mundo na dati ay sa panaginip niya lang nararating. Huminga siya ng malalim, ang amoy ng mga lumang libro at pag-asa. Iniisip niya si Miguel. Iniisip niya ang pangako niya rito. Huwag kang yumuko, Lyra. Tumugtog ka. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Inayos niya ang kanyang simpleng damit at may tiwalang humakbang papasok sa gate. Papunta sa isang bagong simula. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang mundo ay nagbago. Ang mga kalyo sa kamay ni Lyra ay napalitan ng kasanayan. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kumpiyansa. At ang katahimikan na dating bumabalot sa kanya ay napalitan ng musika. Ang Cultural Center of the Philippines ay puno hanggang sa huling upuan. Ang mga ilaw ay nakatutok sa entablado, kung saan nakatayo ang isang grand piano na kumikinang. Sa likod nito, isang buong orkestra ang nag-aabang. Ito ang gabi ng kanyang unang solo concert. Sa backstage, nakatingin si Lyra sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang gusgusing katulong mula sa penthouse. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. May kapayapaan sa kanyang mukha. 5 minutes, Miss Santos, sabi ng stage manager. Tumango si Lyra at huminga ng malalim. Kinuha niya ang isang maliit at lumanang piraso ng papel mula sa kanyang purse. Ang liham ni Miguel. Hindi na niya kailangang basahin ito. Ang bawat salita ay alam na niya, pero ang paghawak dito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Lumabas siya sa entablado. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ngumiti siya at marahang yumuko sa harap ng libu-libong tao. Isang pagyuko, hindi ng pagsuko, kundi ng pasasalamat. Umupo siya sa harap ng piano. Ang mga tiklado ay pamilyar na sa kanyang mga daliri. Isang karugtong ng kanyang kaluluwa. Ang unang bahagi ng konsyerto ay puno ng mga obra ni Chopin at Beethoven. Mga piyesang nangangailangan ng teknikal na husay. Pinahangan niya ang mga manonood sa bilis at linaw ng kanyang pagtugtog. Ngunit ang huling piyesa, iyon ang hinihintay ng lahat. Bago siya magsimula, lumapit siya sa mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Bago ko po tugtugin ang huling piyesa, nais ko lang pong magbahagi ng isang maikling kwento. Maraming taon na po ang nakalipas. Patuloy niya, may nakilala po akong isang kaibigan. Isa po siyang musikero sa puso. Kahit pilit siyang ikinakahon ng mundo sa ibang larangan. Minsan po, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Tumingin siya sa mga manonood, sa bawat mukha na nag-aabang. Sabi niya, ang musika ang magpapanatili sa iyong nakatayo, kahit pilitin ka ng buong mundo na yumuko. Tinuruan niya po akong huwag matakot na iparinig ang sarili kong himig. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Miguel. Hindi na kailangan. Ang kwento ay hindi na lang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa lahat ng taong may pangarap na itinago. Sa lahat ng boses na pinatahimik. Ang kantang ito, sabi niya sa huli, ay para sa kanya. Ito ang kanyang huling himig. Bumalik siya sa piano, natahimik ang buong asembleya. At nagsimula siyang tumugtog. Ang huling himig. Pero ngayon, ang musika ay iba na.
Hindi na ito ang purong lungkot ng isang batang babae sa isang party. Ang mga nota ay pareho, pero ang emosyon ay mas malalim na. Mayroon ng paglago, mayroon ng pagpapatawad, mayroon ng pag-asa. Ito na ang himig ng isang kaluluwang nakahanap ng kanyang kalayaan. Habang tumutugtog siya, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik. Sa maliit na silid sa tondo, sa ngiti ni Miguel, sa sakit na naramdaman niya, sa pag-asang natagpuan niya. Ang lahat ng yon ay parte na ng kanyang musika, parte na ng kanyang pagkatao. Sa dilim ng isang penthouse na matagal nang nawalan ng kinang, isang matandang babae ang nakaupo sa isang silyang nakaharap sa bintana. Si Doña Carmen de la Vega. Ang kanyang buhok ay kulay abo na. Ang kanyang mga mata ay malalim dahil sa lungkot. Sa tabi niya, isang lumang radyo ang nakabukas. Mula rito, dumadaloy ang musika mula sa CCP. Ang huling himig. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Maraming taon na ang nakalipas. Ngayon, nakikinig na lang siya. Sa musika ng batang minsang tinawag niyang basahan, naririnig niya ang boses ng kanyang anak. Hindi ang boses ng negosyante, kundi ang boses ng musikero. Ang totoong boses ni Miguel. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naintindihan na niya. Tinapos ni Lira ang huling nota. Isang mahaba, matamis na tunog na pumuno sa buong teatro bago dahan-dahang naglaho. Isang saglit ng ganap na katahimikan. Pagkatapos, ang buong lugar ay sumabog sa isang malakas. Dumadagundong na palakpakan. Tumayo ang mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at paghanga. Tumayo si Lira at muling yumuko. Sa gitna ng mga palakpak, napapikit siya. Narinig mo ba, Miguel? Tanong niya sa hangin. Nakatayo pa rin ako. At sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, alam ni Lira na ang himig na yon ay hindi na lang ang huling himig ni Miguel. Ito na rin ang kanyang simula. Ang himig na nagpapatunay na kahit ang pinakatahimik na mga bulong kapag nagmula sa puso ay kayang baguhin ang lahat. Nang matapos ang broadcast ng konsyerto sa radyo, ang katahimikan sa penthouse ay naging mas malalim, mas mabigat kaysa dati. Hindi na ito ang katahimikan ng kapangyarihan at kontrol, kundi ang katahimikan ng isang puntod. Sa loob ng maraming araw, hindi lumabas si Doña Carmen. Ang tanging ginawa niya ay umupo sa sala, nakatingin sa piano. Hindi niya ito pinapatugtog. Tinititigan niya lang ito, na para bang sa unang pagkakataon ay nakikita niya ito ng tunay. Hindi bilang isang mamahaling muebles o isang simbolo ng kanyang kabiguan, kundi bilang isang alaala ng batang lalaki na mahilig tumawa at mangarap. Isang umaga, gumawa siya ng isang desisyon. Nagpahatid siya sa sementeryo. Walang bulaklak na dala, walang anumang palamuti. Naglakad siyang mag-isa, patungo sa marmol na lapida, kung saan nakaukit ang pangalan, Miguel de la Vega. Umupo siya sa damuhan, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Hinaplos niya ang malamig na bato. Miguel, anak! Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag. Patawarin mo si Mama. Walang luhang pumatak. Tila naubos na ang lahat ng iyon. Hindi kita pinakinggan. Patuloy niya. Masyado akong nabulag sa mga pangarap ko para sa'yo. Hindi ko nakita ang mga pangarap mo para sa sarili mo. Masyado akong abala sa pagbuo ng isang perpektong larawan. Hindi ko nakita ang tunay na sining na nasa puso mo. Natahimik siya sandali. Pinapakinggan ang ihip ng hangin. Narinig ko na siya, Miguel. Sabi niya sa huli. Narinig ko na ang musika mo at napakaganda. Kinabukasan, tinawagan niya si Attorney Roberto Sandoval. Hindi para pagbantaan, hindi para manggulo. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Attorney? Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang dating autoridad ay napalitan ng isang pagod na dignidad. Nais kong magtatag ng isang foundation. Nagulat si Attorney Sandoval. Ito ay tatawaging The Melody Foundation, patuloy niya. Ang layunin nito ay magbigay ng scholarship
Sa mga mahihirap ngunit may talentong kabataan sa larangan ng musika, bibigyan sila ng instrumento ng formal na edukasyon. Lahat ng kailangan nila para marinig ang kanilang mga himig. That's a very noble cause, senyora, sabi ng abogado, hindi makapaniwala. May isang kondisyon, sabi ni Doña Carmen, hindi maaring malaman ng kahit sino na ako ang nasa likod nito. Ang pangalan ko ay hindi dapat madikit dito. Ikaw ang mamamahala. Ikaw ang magiging mukha nito. Naintindihan ni Attorney Sandoval, hindi ito para sa pagpapakitang tao. Ito ay isang tunay na penitensya. At may isa pa, dagdag ni Doña Carmen habang inilalagay ang isang susi sa ibabaw ng mesa. Ang grand piano sa aking penthouse. Ipadala mo sa St. Cecilia's Conservatory. I-donate mo sa pangalan ni Miguel. Doon, may mga daliring muling magbibigay buhay dito. Iyon ang huling pagkakataon na nag-usap sila. Umuwi si Doña Carmen sa kanyang tahimik na penthouse kung saan ang isang malaking espasyo sa sala ay nabakante na. Hindi na ito nakakalungkot tingnan. Sa halip, para itong isang paalala na ang mga bagay na nakakulong ay dapat palayain para muling makalikha ng ganda. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para kay Lyra, ito ay may lasa ng pasasalamat. Ang kanyang buhay ay naging isang panaginip. Mga konsyerto sa iba't ibang bansa, mga parangal, mga panayam. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya kailanman kinalimutan kung saan siya nanggaling. Isang araw, bumalik siya sa Tondo. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng bestida. Ang mga eskinita ay ganoon pa rin, maingay at masikip. Pero ngayon, nakikita na niya ang ganda sa gitna ng gulo. Pinuntahan niya ang dating tindahan ni Aling Nena, pero hindi na ito isang maliit na pwesto ng isaw. Isa na itong maliit at malinis na karinderya. Sa labas, may nakasulat, Nena's Eatery, ang himig ng gutom. Niyakap siya ng mahigpit ng matanda. Lyra, iha, tingnan mo ang ginawa mo. Kayo po ang gumawa niyan, Aling Nena. Salamat po sa hindi ninyo pagsuko sa akin noon, sagot ni Lyra. Ngunit hindi lang yon ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Sa tulong ng The Melody Foundation, isang misteryosong organisasyon na lumapit sa kanya, nagtayo si Lyra ng isang maliit na music workshop sa community center ng Tondo. Tuwing Sabado, bumabalik siya roon para turuan ang mga bata na nangangarap ding matutong tumugtog. Sa kanilang mga mata, nakikita niya ang kanyang sarili. Sa bawat mali-maling tipa na kanilang ginagawa, naririnig niya ang simula ng isang pangarap. Huwag mong diinan, malumanay niyang sabi sa isang batang babae na nakasimangot sa harap ng keyboard. Inuulit ang mga salitang sinabi sa kanya ni Miguel noon. Hayaan mong dumaloy ang pakiramdam mo mula sa puso papunta sa iyong mga daliri. Ngumiti ang bata at sumubok muli. Isang tamang nota ang tumunog. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lyra ang tunay na kahulugan ng pamana ni Miguel. Hindi ito ang kasikatan o ang pera. Ito ay ang pagpapatuloy, ang pag-abot ng kamay sa susunod na mga ngarap para tulungan itong manatiling nakatayo. Isang taon pa ang lumipas. Isang tahimik na hapon, naglalakad si Lyra sa isang parke malapit sa conservatory. Nagpapahinga mula sa ensayo. Umupo siya sa isang bench, pinapanood ang mga dahon na nalalaglag mula sa puno. Ilang sandali pa, isang matandang babae na nakaabang sa kanyang baston ang dumaan sa harap niya. Gumalaw ito ng mabagal. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Nagkatinginan sila. Si Doña Carmen de la Vega. Walang gulat, walang takot, walang galit. Sa mga mata ni Lyra, hindi na niya nakita ang isang halimaw, kundi isang babaeng pinabigat ng panahon at ng pagsisisi. Sa mga mata ni Doña Carmen, hindi na niya nakita ang isang katulong, kundi isang babaeng puno ng dignidad at sining. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig.
Ngunit sa katahimikan, isang pag-uusap ang naganap. Marahang tumango si Lira. Isang tango ng pagkilala, isang tango ng pagpapalaya. At sa unang pagkakataon, marahan ding tumango pabalik si Doña Carmen. Isang tango ng respeto, isang tango na nagsasabing patawad. Nagpatuloy sa paglakad ang matanda. Dahan-dahang naglaho sa paningin. Nagpaiwan si Lira sa kanyang kinauupuan. Hindi na niya kailangan ng formal na paghingi ng tawad. Ang pagbabago ay sapat na. Ang kapayapaan ay sapat na. Mula sa malayo narinig niya ang isang mag-aaral mula sa conservatory na tinutugtog ang isang pamilyar na himig sa isang biolin. Ang huling himig. Napangiti si Lira. Ang musika ay hindi na lang kanya o kay Miguel. Ito ay pag-aari na ng mundo. Isang himig na hindi na tungkol sa sakit at paghihiganti, kundi tungkol sa pagbangon, pagpapatawad, at sa walang hanggang kapangyarihan ng isang tinig na, sa wakas, ay natutong iparinig ang kanyang awit